Habang umiiyak, inamin ni Asuka rin na ang comics na siya mismo ang gumawa at matagal niyang pinaghirapang iguhit ay ang mismong Peace Land. Natahimik sina Dokya at Su Yeonghan sa kanilang narinig. Pagkaraan ng ilang sandali, sa may halong pang-aasar na tono, sinabi ni Su Yeonghan na talagang naging katotohanan nga ang nobela. Ipinagyabang pa niya na dahil naging totoo ang isinulat niya, sa palagay niya ay posible ring mangyari ang lahat ng iba pang bagay na kanyang naisip. Pagkatapos ay agad siyang lumapit kay Asuka rin at sinabi na marahil iyon din ang dahilan kung bakit siya tutol sa pagpatay sa mga maliliit na tao. Dahil ba ang mga ito ay mga karakter sa comics nito? May halong pagkainis niyang sinabi na may tunay silang artist na kasama sa lugar na iyon. Idinagdag pa niya na noong nasa comics pa lamang ang mga karakter na iyon ay wala itong kahit katiting na pag-aalinlangan na ay pakitang namamatay ang mga ito. Ngunit ngayong naging tunay na sila, hindi na raw nito magawa ang ganoong bagay. Kaya kung ganoon, bakit hindi na lamang daw nito ginawa na mas malakas ng kaunti ang mga ito sa simula pa lang? Ang ibig daw ba nitong sabihin ay iyon na ang pinakamagandang world building na kaya nitong gawin? Para kay Su Yeonghan, napakapangit ng pagkakagawa ng mundong iyon. Nagpaliwanag si Asuka rin na dahil napakaraming isekai fantasy na ginawa sa Japan nitong mga nakaraang panahon, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang paliwanag ay agad na siyang inunahan ni Su Yeonghan. Tinanong niya kung kaya ba ito gumawa ng isang klasikong fantasy na comics bilang ganti sa mga iyon. Nagalit si Asuka rin at mariing sinabi na hindi maaaring patuloy na gumawa ng magkakaparehong kwento na para bang basta na lamang inilalabas mula sa iisang pabrika. Biglang nanginig sa gulat si Su Yeonghan nang mapagtanto niyang ang tinutukoy nito ay ang paulit-ulit na pagkakapareho ng mga kwento, o ang tinatawag na panggagaya ng kwento ng ilang Koreanong fantasy writers na nangungopya lamang sa iba. Samantala, naningkit naman ang mga mata ni Dokya sa kanyang narinig. Maya-maya ay nagalit si Su Yeonghan at tinanong si Asuka rin kung iniisip ba nitong maganda ang kwento nito. Sa sobrang galit ay sinabi pa niya kay Dokya kung alam ba nito na sa mundong iyon ay normal lamang para sa mga count na makipag-usap sa mga duke. Idinagdag pa niya na huwag na lamang daw nilang simulan ang usapan tungkol sa mga knight dahil ang lahat ng iyon ay puro walang kwentang gwapong lalaki lamang. Natigil lamang ang kanyang pagsasalita nang subukan siyang pigilan ni Asuka rin. Ngunit agad niya itong tinitigan ng matalim at nakakatakot. Pinatatahimik niya ito at sinisi, sinasabing dahil dito kaya nila nararanasan ang lahat ng paghihirap na iyon ngayon. Inakusahan niya itong marahil ay nakiusap sa Dokaebi na gawing katotohanan ang mundong iyon. Malakas pa niyang isinigaw na baka nalaos ang comics nito kaya ninais nitong mapunta sa mundong iyon ang lahat ng mga taong nagsalita ng masama tungkol sa kanyang comics upang mamatay ang mga ito. Malamang daw ay iyon ang hiling nito. At malamang ay sinabi nito sa Dokaebi na ang kanyang kahilingan ay gusto niyang matupad. Pagkatapos ay sinunod ng Dokaebi ang kahilingang iyon at ginawa itong katotohanan. Mariing itinanggi iyon ni Asuka rin. Sinabi niyang hindi iyon totoo. Paano raw mangyayari ang ganoong bagay? Kung ganoon, tanong ni Su Yeonghan, paano nga ba nangyari ang lahat ng iyon? Nang marinig iyon ni Dokya, napaisip din siya dahil gusto rin niyang malaman ang sagot. Kahit sa TWSA ay hindi kailanman ipinaliwanag kung bakit ang Peace Land ang napiling maging isa sa mga senaryo. At kung malalaman niya ang tunay na dahilan, baka may matutuhan din siya tungkol sa may akda ng TWSA. Nang ihahanda na sana ni Asuka rin ang kanyang paliwanag, bigla na lamang may dumating na mga kaaway. Agad naman silang napansin ni Dokya at Su Yeonghan. Walang pag-aalinlangang naghanda ang dalawa, inilabas ang kani-kanilang mga espada, at sinabi ni Dokya kay Asuka rin na gusto niya talagang malaman ang katotohanan, ngunit sa tingin niya ay wala silang oras para pag-usapan iyon ngayon. Sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw sa himpapawid ang dalawang napakalaking lumilipad na shuriken at mabilis na rumagasa patungo sa kanilang direksyon. Dahil alam nila ang panganib na maaaring idulot nito, agad na nag-utos si Dokya na kailangan na nilang tumakbo. Ilang sandali lamang ang lumipas nang marahas na bumagsak ang dalawang napakalaking lumilipad na shuriken malapit sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa napakalakas na pagsabog ng impact, halos mapatamba silang lahat habang patuloy na tumatakbo. Napamura si Su Yeonghan at nagtatakang sinabi kung kailan pa sila naabutan ng mga ito.
Sumagot naman si Dokya na napakahusay ng mga kalaban sa pagtatago ng kanilang presensya. Samantala, agad na nakilala ni Asuka rin ang mga umaatake. Sinabi niyang malamang ay ang mga ito ang Wind Shadow Squadron. Isa raw itong pangkat na binubuo ng mga nilalang na hindi tao na sumasamba kay Izumi. Narinig iyon ni Su Yeonghan at pinuri ang mga Hapon, sinasabing talagang may talento ang mga ito sa pag-iisip ng mga Aztec na pangalan. Pagkatapos noon ay agad siyang nagpasya na siya na ang haharap sa mga kalaban. Inutusan niya sina Dokya at Asuka rin na mauna na lamang at huwag nang hintayin pa siya. Sinabi niyang gagawa siya ng paraan upang mabigyan sila ng sapat na oras para makatakas. Nag-alala si Dokya at nagtanong kung ayos lang ba talaga sa kanya ang gagawin niya. Seryoso ngunit nakangiting sumagot si Su Yeonghan kay Dokya. Sinabi niyang kilala naman siya nito. Eksperto raw siya sa pagpapanggap na patay. Kung ganoon, sinabi ni Dokya na ipauubayan na niya iyon sa kanya. Pagkatapos ay agad silang tumakbo ni Asuka rin palayo sa lugar. Habang patuloy silang tumatakbo at iniiwan si Su Yeonghan upang harapin ang mga kalaban, kinausap ni Dokya si Asuka rin. Sinabi niyang wala na silang masyadong oras at kailangan talaga nilang hanapin ang isang tao. Naguluhan si Asuka rin at nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Ipinaliwanag ni Dokya na ang taong kailangan nilang hanapin ay ang returnee na si Kyrios. Pagkarinig ni Asuka rin sa pangalang iyon ay bigla siyang nagulat at tila natigilan. Dahil hindi ito agad nakapagsalita, sinigawan siya ni Dokya at mariing hiniling na sabihin nito kung nasaan si Kyrios. Sa TWSA ay pahapyaw lamang na nabanggit na nasa Peaceland si Kyrios sa panahong iyon, ngunit hindi talaga siya lumitaw sa nobela. Kaya bahagya ng inaasahan ni Dokya na ganoon ang magiging reaksyon ni Asuka rin. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang malaman kung nasaan ito. Sumagot si Asuka rin na hindi raw niya talaga alam kung nasaan si Kyrios. Sinabi rin niyang kailanman ay hindi siya gumawa ng ganoong karakter. Idinagdag pa niya na ang lahat ng karakter sa kanyang comics ay mahihina lamang. Hindi rin siya makapaniwala na may isang napakalakas na tao na ipinanganak sa Peaceland. Bago pa man sila tuluyang makalayo, bigla silang napalingon sa kanilang likuran nang marinig nila ang tunog ng isang lumilipad na shuriken. Hindi nagtagal ay bumagsak ito malapit sa kanilang kinaroroonan. Dahil doon ay agad na naghanda si Dokya, sapagkat dalawa ang kalabang mabilis na papalapit sa kanila. Napagtanto ni Dokya na ang dalawang kalabang iyon ay malamang na siyang mga hindi nagawang pigilan ni Su Yeonghan. Ayaw man niya sanang umabot sa puntong iyon, wala na siyang magagawa dahil naroon na ang mga ito. Habang patuloy silang umaatres, ipinaliwanag ni Dokya kay Asuka rin na ang paglalathala ng Peaceland ay huminto sa 11 episode. Hindi rin daw nito na ipalimbag ang comics bilang isang aklat dahil sa mga naging problema nito sa publisher. Nagulat si Asuka rin sa kanyang narinig at agad na nagtanong kung paano nalaman ni Dokya ang lahat ng iyon. Hindi sumagot si Dokya. Sa halip ay sinabi niyang naiintindihan niya kung gaano kagusto ni Asuka rin na gumawa ng isang comics na nasa klasikong fantasy genre. Ngunit sinabi rin niyang ang comics nito ay hindi na talaga maituturing na isang klasikong fantasy sa puntong iyon. Hindi raw ba? Matapos daw nitong makita kung paano nag-react ang mga mambabasa sa kanyang comics, dahil sa pagkainis ay nagpakilala ito ng isang bagong karakter. Isa iyong napakalakas na karakter at hindi maihahambing sa sinuman sa mga umiiral na karakter sa Peaceland. Nanlamig sa gulat si Asuka rin nang marinig iyon. Agad nitong tinanong si Dokya kung paano nito nalaman ang lahat ng bagay na iyon. Hindi pa rin sumagot si Dokya. Sa halip ay ipinagpatuloy lamang niya ang kanyang sinasabi. Bagamat minsan lamang lumitaw ang karakter na iyon dahil kinailangang biglang tapusin ang comics, hindi ibig sabihin noon na maaari na lamang itong magpanggap na para bang hindi kailanman umiral ang karakter na iyon. Alam ni Dokya na walang sinumang may akda ang gustong maalala ang kanilang nabigong obra. Ngunit kahit ganoon, kwento pa rin iyon na minsang umiral. Alam din ni Dokya na hindi nagustuhan ni Asuka rin ang comics na kanyang iginuhit dahil iyon mismo ang naging dahilan ng pagkasira ng kanyang buhay. Ngunit ngayong naging katotohanan na ang kanyang comics, hindi na niya kayang sirain ang mundong nilikha niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Sapagkat siya ang dating Diyos na lumikha sa mismong mundong iyon. Sinabihan ni Dokya si Asuka rin na gusto man ito o hindi, iyon ang mundong siya mismo ang lumikha.
Ang lahat ng karakter na naroon ay siya ang gumawa. At bilang lumikha ng mundong iyon, kailangan niyang magsumikap na panagutan ang mga ito. Gaano man kakaunti ang mga naging mambabasa ng kanyang comics noon, mayroon pa ring mga taong nagbasa at sumubaybay sa kanyang kwento. Habang hinaharap ni Dokia ang dalawang kalaban, lumabas ang isang abiso na nagsasabing nagkaroon siya ng mataas na pag-unawa sa karakter na si Asuka Ren. Patuloy niyang inililigtas si Asuka Ren mula sa sunod-sunod na pag-atake ng mga kalaban habang naririnig niya ang iniisip nito. Ang mundong ito ay nilikha niya. Ang lahat ng karakter rito ay siya ang lumikha. Kaya kailangan niyang magsumikap na panagutan ang mga ito. Muling lumabas ang isang abiso na nagsasabing ang karakter na si Asuka Ren ay naantig sa kanyang katapatan. Pagkatapos noon ay sinabi na ni Asuka Ren kay Dokia na tama ito. Natigilan si Dokia nang bigla siyang mapalibutan ng dalawang kalaban. Napangitngit siya sa inis dahil lalo lamang siyang nahihirapan sa sitwasyon. Ngunit sa sandaling iyon ay biglang nagsalita si Asuka Ren, bagay na labis niyang ikinagulat. Humingi ito ng tawad sa kanya dahil sa nangyari kanina. Kasabay ng paggalaw ni Asuka Ren ng kanyang paa ay biglang kumislap ang napakalakas na kidlat. Kasunod nito ay lumabas ang isang abiso na nagsasabing na-activate ang attribute ng karakter na si Asuka Ren, Creator of Peace Land. Sa mismong sandaling iyon ay biglang nagkaroon ng mga punit-punit na espasyo sa kanilang paligid. Mula sa mga siwang na iyon ay nagsimulang lumitaw ang malalaking baging na mabilis na gumapang at rumagasa patungo sa dalawang kalaban. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.